Paskong Pasko na po mga kababayan, pero yung ating Pangulo, subsob pa rin sa kanyang trabaho, kausap yung kanyang mga cabinet secretaries para ayusin po yung controversial na 2025 national budget. O yan po, mga kababayan, yung ating Pangulo. Habang si Digong po, may maitim yata na pinaplano. Ito yung post ng ating kaibigang Marcos Loyalis na si Yayam Dizon, no? Kasama natin doon sa party sa Palasyo Malacanang. Sabi niya rito sa kanyang post, "Power grab again. It seems this man does not know when to quit, even in the twilight of his life. He chooses to engage in selfish and destructive schemes." Yan sabi niya rito. Pero merong gustong makipag-usap sa akin. Ganun katindi mga kababayan. Itong pamilya Duterte, ayaw manahimik. Mamaya i-play ko sa inyo kung ano yung sinasabi dyan sa video mga kababayan. As posted by Yayam Dizon. May mga masamang binabalak mga kababayan, Paskong Pasko. Tapos yung kanyang mga supporters po, nagkakagata na dahil sa pera. Nagpa-fundraising kasi sila mga kababayan para i-support yung people power nila na wala man pong may kayat na mga tao. Ayun, kumita sila doon. Nag-away-away. Sabi ko sa inyo. Pero itong mga DDS vloggers, mga kababayan at mga supporters po, kaming mga supporters ng ating Pangulong Bongbong ang inaakusa na mga bayad daw. Mga bayaran. Yan sabi ko sa inyo, tama yung kasabihan dito sa amin sa Bicol, ang matinao, maginibo. Ang mainakusa ay siyang may gawain, mga kababayan. Kaya kami po, hindi namin pinapatulan ang kanilang mga akusasyon kasi alam namin sila yung bayaran. Kami ini-enjoy namin ang aming pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong kasi maganda naman po yung kanyang mga ginagawa. Di ba? Di inggit naman po sila kasi in-invite kami ni Mrs. Kami lang po yung taga dito sa Albay, from Legazpi City. May isang taga-Naga si Benji Contreras. So dalawa lang kami po from Bicol. Piling-pili po yung iniimbita sa Palasyo Malacanang para makasama yung ating Pangulo at si First Lady at iba pang mga opisyal. Kasama yung mga Marcos supporters. O di ba? Sa panahon ng Pasko. But before that mga kababayan, before ko ibigay sa inyo yung mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Sub-sub po sa trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi diyan sa report ng PTV, Look, President Ferdinand R. Marcos Jr. confers with Executive Secretary Lucas Bersamin, the Economic Cluster, DOF, DBM, and NEDA,
and the Secretary of Public Works and Highways while reviewing the proposed national budget for next year. President Marcos Jr. hopes to act on the measure before the year ends. Kita ninyo kung gaano mga kababayan kasipag yung ating Pangulo. Wala siyang sinasayang na oras po. Ganon ang ating Pangulong Bongbong. Sumakit yung ulo po ni Balisaka. Hindi. Si Bunuan yata to. Yung Public Works Secretary. Tama, si Bunuan. Sabi dyan, no talks of reenacted budget as BBM Cabinet Com 2025 spending bill. So, ini-examine nila mga kababayan yung 6.3 trillion 2025 national budget. Sa kabilang dako naman po, busy rin sa masasamang mga adhikain, masasamang plano si Digong. Walang Pasko-Pasko sa kanila, mga kababayan. Lahat kasamaan, mga kababayan, ang nasa isipan nila po. Pero we know, hindi man sila magtatagumpay kasi pag ganito po na mga sige plano at may mga naglilik na mga videos, malamang propaganda man lang po. Kasi ang kudita po, it is a surprise attack. Pag ang mga kwento sa kudita, mga kababayan, laging naglilik, ang ibig sabihin yan, malayo na magtagumpay po. Puro hangin lang yan. Tama ba? Walang support sila. Sabi nga natin, para magtagumpay ang isang kudita rito, alam na natin ang mga elementos na dapat present. Una, yung support ng armed forces. Walang matino sa armed forces, mga kababayan, ang magsusuporta sa kanila. Pati yung mga retired generals na dating kaalyado ni Digong, appointee ni Digong sa kanyang administrasyon, ayaw man po mag-support. Inimanan niya kami mga bubo para gusto niya, sabi ni General Junicio Santiago, niya kami bobo para sumama kay Digong. Gusto niya kumandidato siya uli bilang Pangulo para sundin namin siya uli, Pero ganito walang garantiya na kahit military takeover, magiging maayos ang ating bansa. Ano yung garantiya, sabi po ni Santiago? You see? Kaya magplano kayo na magplano, walang mangyayari niyan. Malamang sa malamang ang magtagumpay po yung asunto. Binubuo na po yung crimes against humanity, binibuild up na po yung kaso ng Department of Justice. Mismong in-announce na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hayaan niya yung Department of Justice na i-file yung kaso. Pag makita nila na may sapat na ebidensya, mga kababayan, yun naman yung challenge ni Digong Pag mag-ebidensya niya kayo, mag-file kayo ng kaso. Ito na po, binubuo na yung kaso laban sa kanya. Kay Bongo, pati si Bato. Ito po yung sabi ni DOJ, pakinggan natin. Na i-play ko na ito sa inyo. On extrajudicial killing, nakapagsimula na po sa pagkalap ng ebidensya. At i-consolidate po natin yan kasama ng bagong committee report ng Quadcom. So, pag pinagsama-sama po natin yan, makakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. So, ipapasapina po ba si dating Pangulong? We will look into that possibility. But as of now, there are already admissions on record made by the former president, and that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Sir, immune pa ba siya? First, para lang po maintindihan na po na publiko kasi dati po siyang Pangulo. Well, definitely the past presidents, and I'm referring to anybody, all past presidents are no longer immune from suit. Only the sitting president is immune from any legal suit during his time. Ayan po, mga kababayan, yung mga kaganapan noong mga nakaarang araw. Kaya po, lumitaw itong video. Parang may paiwatig, mga kababayan, si Digong. May mga kausap daw na tao.
Kausapin na ninyo kahit sino ang gusto ninyong kausapin. Without the backing of the armed forces, without the backing of the civil society, without the backing of the church, at ultimately without the backing ng Amerika, walang kodita po, power grab ang magtatagumpay. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, suportado ng Amerika. Kayo, ang support ninyo galing sa China. Ayan ba yun ang Amerika? Mga kababayan na manaig yung China rito po, na mayroon silang military base dito mga kababayan dati, at may EDCA sites ngayon. And may mutual defense treaty mga kababayan with the Philippines. Katratado natin ng napakahabang panahon. Hindi hayaan po ng isang grupo na suportado ng China ay to make over by force, mga kababayan. O ito yung video, mga kababayan, pakinggan ninyo. Pero dahil mag-istorya na ako, ang presidente ko. Presidente pa daw siya. Una ko ninyo kay gusto ko masilit sa board mag-istorya sa mayor. Samot lang o makatuan ang lugar mas puro. So, kasi gusto ko sila mag-istorya. May ka-istorya daw, kausap. Pero ganit ni Malacanang dito ani tanan magtrabaho. Nangangarap bumalik sa Malacanang po. Oh. Ano yun? Palakpakan yung mga ugok na supporters niya. Dali natin. Mga gunggong. May usap-usap muna sila. Oh. Si Basti yata yung si Pulong. Katalikod kasi. Paskong Pasko mga kababayan. Ang mga pinag-uusapan nila, mga masasama. Masasamang plano. Akong tiyak. Pa-joke-joke lang siya. Dili manida ko, dili kapalit og balay. Pero pangita mo diya sa akasya, pangita mo siyabo. Hinay mo hit-hit. Mahon ka mo pagpatay. Grabe mga kababayan ang mga joke-joke niya. Yung tungkol sa Shabu, yung kaso niya mga kababayan na binubuo ngayon ng DOJ, yung crimes against humanity, may relasyon ito sa war on drugs. At yung recommendation na kaso naman ng Quadcom, may relasyon sa involvement nila sa droga. Pero yung mga statement niya, mga joke-joke tungkol sa Shabu, tawa na naman yung kanyang mga supporters po. Palakpakan pa. Nalagi, kuhanan nila. Muna akong, gamay lang God, may una na ko yung trabaho eh. Pinagod na tuig na. Kaya apil na sa akong, actually apil na sa akong retirement ko. Ako lang ikuhaan eh, para kanipang Shabu lang eh. Dahil magdugay kayo, ito na po itong istorya. Dili kayo mas importante sila kaysa inyo. Kung laing panahon, mas importante mo. Dili sila. Pero sa ang sitwasyon karon, mas importante sila na istorya na mo. Nakasapot mo ang sanak. Amo na mo mo nga anak na ang sitwasyon. So, na ko magdugay, mauna ko ng bilin. Ayaw nag-hit-hit ha. Na hindi mo buang. Sige, daghang salamat o mga kabirisin natin. So yan mga kababayan, si Digong, kausap yung kanyang mga supporters. Hindi natin alam kung saan yon. Kaya sabi po ni Yayam Dizon,
Power grab again? It seems this man does not know when to quit. Even in the twilight of his life, he chooses to engage in selfish and destructive schemes, attempting to undermine the duly constituted government of President Bongbong Marcos or to grab power for his family. Sadly, the worst president in history appears to lack even the shred of shame or integrity. Hashtag Kapalmox, hashtag worst president. Credit the owner for the video. Hindi man ito galing sa kanya, basta't lumitaw na lang mga kababayan sa social media. Galing siguro sa mga supporters niya. Ganon ka-brazen, ganon kagarapal mga kababayan sila. Kaya, no wonder, si Sara Duterte mga kababayan, 2 digits na naman po ang binagsak sa kanyang trust ratings. Nangulilat na po kay Martin Romualdez. Siya yung may pinakamababa na ngayon. Mga kababayan, 3 years in office na walang nagawang matino. Kundi ang pinakang worst mga kababayan na nagawa niya in 2024. Yung nangyari sa Congress, kung paano niya binastos yung mga congressmen sa issue ng confidential funds at saka yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Doon maalala mga kababayan ang isang Sara Duterte. O ngayon, yung kanyang mga supporters, yung kanilang mga supporters po, nag-aaway-away na. Ayan o. Yung mga vloggers ito, mga kababayan, ng mga Duterte. Nag-aaway-away sa pera. Oh. I do not solicit money. I never active look for donors. But when OFW ask me to do something for them, I happily oblige. Why? I do not have the heart to refuse because I know it will make them sleep better at night kasi it makes them feel good na nakatulong sila sa bansa nila. Kaya nagmura po siya. Sa lahat ng ang lakas manira, lalo ka na mawi. Kaaway yung bakla. Tapos yung isa pang bakla, si P-Balls, mga kababayan, na sabi bumalik na ng suporta sa Marcos. Pero wala man po doon sa wala man doon sa aming party sa Palasyo Malacanang. Kaya hindi man totoo na bumalik sila o tinanggap muli. Kami man lang po yung nandoon. O di ba? Sabi pa niya, I think I receive around 35 to 40,000 for EDSA Vigil. If there is any donor who wishes to get their money back, I'm okay in returning it. Just give me the proof of transfer. I can transfer immediately. Anyways, here is the breakdown of expenses. I will attach pictures on this post tomorrow. Tinatamad na lang ako bumaba ng bahay. Ayan po yung pera na natanggap, mga kababayan. O ito pa, yung post 10 hours ago. Maui Spencer had continuously divided DDS, forcing narrative like, if you are not with us, you are against us. Divide and conquer strategy. Pero di niya ginagawa yan upfront. Binabakla niya yan through her pinya kwento na wala naman ka basi-basi o basis-basis. To the extent na she made a content about one maisog officer saying na tao ito ni Senator Amy. The banner photo of that guy is Inday, him, I, me. What did Maui do? She cropped Inday out and showed the picture of him in I, me. She presented it to her blog as a proof of Amy's eyes in Maisog. The guy is De Los Santos Verdel, a loyal foot soldier of Cabsec, June Ivasco. Nagkagata na po yung mga ulupong. Lahat kasi sila mga ahas. Kaya siyempre ang mga ahas po nagkakagatan yung mga personalities na nabanggit po nila. Hindi man natin kilala kung sino-sino to. Hindi man tayo interesado kasing kilala nitong mga ulupong. Buti nga sa inyo. Mag-away-away kayo sa kwarta. Pagkatapos kami yung inaakusa na mga Malacanang vloggers niya, mga bayaran ni Lisa Tanas, ni PBBM. Jackpot niya lagi. Yung mag-asawa niyang Maravillas na imbita, siguradong paldo-paldo na niya.
yung bulsa at pumunta pang Baguio City para magbakasyon. Ganon ang kanilang narrative. Wala kaming paki sa inyo. Mamatay kayo sa inggit. Ba't namin kayo papatulan? Alam namin at kilala namin yung aming mga sarili. O, di ba? Kayo, magkakasama kayo pala. Hindi ninyo kilala na lahat kayo mga ahas. O ngayon, nagkakagatan kayo. O, di ba? Nagkakagatan po dahil sa pera. Ito pa, sunod-sunod yung post po ni Joey D. Vibre. Maui Spencer has collected a lot of money for FPG. And to be honest, I think FPG has contributions to the overall fight, and I had always been consistent in encouraging my followers, go join if they are around the area. Kahit nung si Peebles pa lang ang andyan at inaaway na ako ni Peebles ng pailalim, I still promote it. Importante kasi na matuto rin ang mga tao na lumabas at mag-exercise ng freedom of expression. Pero yung tatawagin mo akong female TP pero hindi mo masagot yung mga OFW, nagdidemand ng resibo sa'yo at ilang beses ka nang pinasok ng GC, ilang beses ka na pinasok sa GC tapos exit ka ng exit is really perplexing. Bakit di mo ma-explain? Ang simple explanation mo ay toxic. The group chat is called prangkahan created by people you toyed in various situations. You cannot not even answer them straight. Ganon sila mga kababayan, mga gutom. Palibasa mga kababayan, mga alam na ninyo kung saan galing yan. Mga unprofessionals. Nung mauso yung vlogging mga kababayan, lahat naging vloggers, wala man mga experience sa journalism. Basta lang dumaldal, kaya tingnan ninyo mga kababayan ang inaabot nila. Problema. O, diba? Sa bagay, like leaders, like followers. Palaway yung kanilang leader, palaway din yung kanilang mga followers. Masiba yung leader nila, masiba din yung mga followers. Di ba? Birds of the same feather po, flock together, syempre. Ayan pa, oh. Sabi dito, Maui Spencer is starting to vex me. The same way she is vexing a certain individual who paid for her ticket in accommodation to Hong Kong in Davao. Sabi ko na sa inyo, lahat yan bayad. The free thinker, gusto niya malaman yung first aid natin sa gout mo nung nasa Davao tayo. If you want to share, go ahead. What an idiot. Yan post dito, Maui Spencer. Kondom na may tubig, yes? Kung ano po yung mga pinagdadaldal sa post. Very unprofessional ang mga taong ito. Pag pinanood po ninyo, wala kang matututunan na matino. Lahat kabulukan, mga kababayan, ang makukuha ninyo sa kanilang mga bibig. Kung yung leader nila nag-self-destruct, si Sara Duterte, pati yung mga followers nila, nag-self-destruct na rin po. Pari-parehas po ang direksyon at pinatutunguhan mga kababayan. Self-destruction. Deserve ninyo yan. Kami masaya lang. Party-party. Kasi Pasko naman po. Ikot-ikot. Di ba? Ganun po. Kasi yung leader namin po, hindi po mapatol sa mga negativities. Doon sa trabaho, mga kababayan. At pag Pasko, kahit simple party, tingnan ninyo yung ginawang pasasalamat ng Pangulo. Very simple yung inoffer mga kababayan na merienda sa amin. Dinuguan po to, pansit, loglog, aros kaldo. Mga lutong Pinoy, mga kababayan. Ang importante doon yung salo-salo. At magandang samahan ng mga vloggers, mga kababayan, supporting the administration. With, of course, the Marcos supporters, mga Marcos loyalists. O di ba? Ang saya-saya po. Pinagkaguluhan nga ako po ng mga Marcos loyalists. Pa-picture-picture sa atin, mga kababayan. Dumami yung ating mga kaibigan. Di ba? Tapos may regalo sa amin. Yung ating Pangulong Bongbong. Tig-isa kami ni Mrs.
Ipakita ko sa inyo sa mga susunod na araw mga kababayan kung ano yung Christmas gift na binigay sa amin ni Mrs. ni PBBM tapos po ni First Lady Lisa Marcos para lalong magulong-gulong sa inggit yung mga DDS. Inggitin na natin ang todo, mga kababayan. Ang ganda ng regalo sa amin. Tig-isa kami ni Mrs. Galing Palasyo Malacanang, may marka pa ng sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. O di ba? Next video natin siguro po. Kaya masaya yung ating Pasko. But anyway, yun man lang po ang ating short video ngayon. Merry Christmas everyone. In advance, Happy New Year to all. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.